Isipin po natin yung Excel. Madilim ang langit. Tahimik po ang panahon. Sa gitna ng Golgotha, nakakabayabay na ang Panginoong Jesus. Siya ay nasunugan. Siya ay lupuan. Halos wala ng lakas. At sa kanyang labi, bagaman siya ay nanginig, isang mahinang tinig pa ng kanyang sinag. Ito ang sagot ng sinabi. Nauulo ako. Ito ang panglimang salita. Ito ang huling panglimang salita ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat. Sa araw nito, dahil ito yung araw na aalalahanin namin kung paano ang aming sakripisyo sa amin ay naging katuparan ng Bautista. At ito yung katuparan ng pangako na kami po ay iyong patuloy na makamunin sa kabila ng aming kasalanan. Salamat sa lahat ng paghihirap na dinanas mo sa Diyos dahil naranasan namin ang kaligtasan at pagkawalan ng aming kasalanan. Kaya ngayong hapon na ito, buong puso namin aalalahanin ang iyong paghihirap, subalit kalapit nito ang pag-asa para sa bawat isa sa amin. Na kami po ay patuloy na bibigay ng panahon at patuloy na lilingkod sa Diyos sa lahat ng aming mga gagawin para sa aming ministry. Kaya din ito po ay isang paalala sa amin na hindi natatapos sa pagkabako mo sa krus ang lahat ng sakripisyo. Bagaman alam namin na sinalong na lahat ng hirap, ay patuloy pa rin kami magtitiis sa kabila ng nararanasan hirap sa mundong ito. Dahil alam namin, Lord, na hindi kami mas malakas ngayon dahil kasama ka namin sa aming journey na ito. Kaya sa hapon na ito, bilang pag-alala, ikaw ay naging kasama namin sa mundong ito bilang tao, ay alalahanin namin ng bukal sa puso ang mga salitang huli mong sinabi bago ka malabitan ng ito. Maraming salamat ang Diyos ang magsama sa akin sa hapon na ito upang paalala at upang mas maintindihan ang kahulugan ng salita ng Panginoon. Ako ay nauuhaw. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa muling kalimang salita. Salamat po. Ito po ang ating prayer in Jesus' name. Ang ikalimang salita, ang ikalimang muling salita ng Panginoon ay ating matatagpuan sa 1:19 verse 28 hanggang sa 29. Sabi ko dito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. Ano nga po ba ang konteksto ng salita natin para sa atin? Ano po? Salitang after niya maranasan yung sobrang bigat
kaya siya nakasigaw doon sa fourth last word na, Diyos ko, bakit mo ako pinagawa? Ito yung salita para sa ating makakadurog ng puso. Kasi by the time na sinabi na yun, ay sobra na rin ang hirap niya. Pero on the fifth last word, sinabi ng Panginoon sa mahinang tinig na nauuhaw siya. Ito yung ilustrasyon kung saan ipinakita ni Jesus na bilang tao, naranasan niya yung pagkauhaw. Sa huling sandali ng kanyang buhay, naranasan niya yung mauhaw. Ibig sabihin lang, si Jesus ay naging bahagi ng ating buhay at naranasan niya yung tao. Naranasan niya na masaktan, naranasan niya yung hirap sa krus, at naranasan niya yung kauhaw. Tayo bilang mga Kristiyano, kapag tayo ay nakararanas ng pagkauhaw, ito yung mga instances na siguro galing tayo sa labas ng bahay, mainit ang panahon, or umiyakan tayo ng malayo, or tumakbo tayo ng mabilis, may binuhat tayo mabiglaro. Ito yung instances na yung physical activity natin ay sobrang intense. Kaya tayo nakakaranas ng uhaw. Pero yung uhaw na naranasan ni Jesus ay hindi natin maihukumpara doon sa uhaw na naranasan natin sa araw-araw lang na activities natin sa buhay. Simple lang yung dahilan ng pagkauhaw natin. Isipin natin kung ano yung pinagdaanan ni Jesus by the time na sinabi niya na nauuhaw siya. Alam naman natin kung ano yung naging sitwasyon niya sa krus. Or even before siya pinakot doon, alam natin kung gaano yung hirap na pinagdaanan niya. Sa simpleng salitang nauuhaw ako, dito ipinakita na ako si Jesus. Ako yung naging part ng inyong mundo. Naging tao ako at nakararanas ng mga physical na emosyon. Tulad na lang nung sinabi niya na sa fourth word na, bakit mo ako Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun yung time na naranasan na niya yung sobrang hirap. Kaya, nasabi niya yung salita. Tayo ba sa sitwasyon natin ngayon? Dumarating din tayo sa time na ganyan, pagka nasa pinakamababang lowest point na tayo sa buhay natin. Na even tayo yung mga Kristiyano pa, talagang naisip natin, Lord, nasaan ka na sa senaryo ng buhay? Lalo na pag hindi natin pa nararanasan or hindi pa natin nasusubukan ng sagot ng Lord sa mga prayers natin. Nasasabi rin natin yung mga ganang salita. At dumarating din sa point na, Lord, ang hirap, ang sakit, ang bigat. Ito yung mga salita na parang sa tingin natin ay hopeless case na tayo. Pero isipin natin, may mas hopeless case pa ba sa sitwasyon ni Jesus na siya ay nasa krus? Kung titingnan natin, liit lang ang mga pagdarusa natin. Balik tayo sa salitang nauuhaw. Nauuhaw ako. Si Jesus ay nakaranas ng pagkauhaw. Dahil si Jesus ay tao na katulad natin. Kaya pag dumaranas tayo ng mga problema, huwag po natin isipin na wala tayo
Kasi bago pa man natin naranasan ng hirap, ang pagkagipit, ang pagkawala ng mahal sa buhay, bago pa man natin naranasan ang sobrang lungkot, ay naranasan na ni Jesus ang mga ganitong sitwasyon. At mas matindi pa ito sa mga nararanasan natin. Kaya ito ay paalala lang sa atin na kapag tayo ay nahihirapan, ipanalangin natin ang paghihirap na ito sa Panginoon. Dahil meron tayong Diyos na mas nakakaintindi at mas nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman natin sa ating buhay. Ano po? Sinabi ni Jesus na uubo ko. Hindi lang ito yung hindi lang physical na pagkauhaw ang pinakita nito sa salitang ito ng ating Panginoon. Nandito rin ipinakikita yung spiritual na pagkauhaw sa paraan-paraan. Si Jesus ay Diyos. At siya ang inatasan ng Ama na tumupad ng propesya. Hindi darating sa point na mamamatay si Jesus nang para sa wala lang. Dahil ang pagkamatay ni Jesus, ibig sabihin nito, ang pagkamatay niya ay isang katuparan ng pangako ng Diyos sa atin. Ang pagkamatay ni Jesus ay nangangahulugan na ito po ay pinihula na sa una pa lamang sinabi na si Jesus ay mamamatay. Kapag daraanan ni Jesus ang sitwasyon ito dahil naging sa pagligtas niya sa ating mga kasalanan. Kung hindi nangyari yung pinako sa krus si Jesus, ibig sabihin po, hindi natupad ang prophecy. Pero dahil po tapat ang Diyos sa kanyang salita, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ang pagkapako ni Jesus sa krus ay katuparan ng propesiya ng Diyos na tayo ay ililigtas ng Panginoon, na tayo ay mapapatawad sa ating mga kasalanan, na tayo po ay iniligtas ni Kristo sa pamamagitan ng krus upang ibigay at patunayan sa atin ang kanyang tunay na pag-ibig para sa sangkatauhan. Sinabi ni Jesus na uuuhaw ako. Hindi, yung term na nauuhaw ako, hindi lang ito yung term na sinabi niya dahil ito yung nararamdaman niya yung time na yun, yung bago siya nalagutan ng hininga. Ito rin ay tumutukoy sa mga tao. Nauuhaw siya dahil gusto niya tayo na maligtas. Nauuhaw siya dahil gusto niya na lumapit tayo sa Kanya. Nauuhaw siya dahil gusto niya na tayo ay magbago. Ito po yung isa sa simbolo ng pagkauhaw ni Jesus. Ito yung pinakang dahilan ng pagkauhaw ni Jesus. Kung atin itong bubulay-bulay, ang pagkauhaw, ano po ba yung pinakang bagay na nakakapagpapawi ng ating pagkauhaw? Di ba po, iinom tayo ng tubig, malagay na tubig, Coke. Maraming tao ang nagkakamali sa part na yan. Or, kasi kapag nauhaw tayo, yung iba
pwede gawin, mapatid yung uhaw nila. Pero afterwards, nandun pa rin yung uhaw eh. Mararamdaman pa rin natin. Parang pansamantalang pagkabawi ng uhaw lang yung soft drinks. Mainangan yung tulad natin ito sa ating mga sitwasyon sa buhay. Mauuhaw, ang pagkauhaw natin sa material na bagay, pagkauhaw natin sa mataas na posisyon, ang pagkauhaw natin sa mga pangarap natin sa buhay, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng magandang bahay. Yung pagkauhaw na yun, para siyang soft drinks. Hindi sapat yung pag-inom mo ng soft drinks para mapatid yung uhaw mo. Dahil meron pang best na pwede natin inumin para mapawal yung pagkauhaw natin. Nasasabi natin ito yung tubig na wala, bukal ng tubig na wala kay Jesus. Ito po yung best na pwede nating inumin sa time na tayo po ay nauuhaw. Ito po yung bukal ng tubig na hindi na uubos at patuloy lang sa pagdalo. Hindi po ang soft drinks ang makakapatid ng uhaw natin kung hindi ang living water na mula kay Jesus. Ang sabi niya po sa John 14:24, ay hindi pala po. Si Jesus ang ating living water at siya ang tubig, bukal ng tubig na pinagmumula ng buhay at pag-asa ng bawat isa sa atin. Kaya po ang lahat ng mauuhaw ay pwede pong maaari po uminom mula sa Kanya. Sabi po ni Jesus, tayo lang po ay lumapit sa Kanya kapag po tayo ay nauuhaw. Ang talatang ito ay nangangahulugan na si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa Kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. Ito po ang sinabi ni Jesus sa John 4:13-14 bilang patotoo na ang ating pagkauhaw ay si Jesus lamang po ang ating magiging solusyon. Ano man po ang maging sitwasyon natin, ano man po yung mga kinakaharap natin sa buhay natin ngayon, pagkaman sa fifth last word ay nauuhaw si Jesus, subalit alam natin yung pagkauhaw na yun ay pinalitan niya. Yung kanyang naranasang pagkauhaw, after naman po ng 7 days ay muling nabuhay si Jesus. At tayo po ay muling nakasumpong ng pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Jesus. Kaya bilang ilustrasyon po ng ating panglimang salita ni Jesus ngayon, i-encourage po ang lahat na lagi po natin i-consider na ang pagkauhaw po ni Jesus sa krus ay hindi po katapusan ng lahat po ng bagay na nararanasan natin sa mundo. Dahil sa kabaligtaran ng pagkauhaw na ito, mas mararanasan pa rin po natin yung pangako ni Jesus na siya pa rin po yung living water. At siya pa rin po yung makakapagpapit at pagparami sa atin ng mabuting buhay
dahil ano man po ang mangyari sa sitwasyon natin ngayon. Wala po tayong magiging ibang source ng lakas kundi si Jesus lamang. Si Jesus lamang ang siyang dinadaluyan ng tubig na hindi na uubos, hindi na uubos, hindi na papatid ang pag-daloy dahil si Jesus ang ating po buhay na tubig na siyang magiging source ng ating pag-asa. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God, dahil pagkaunaw mo, Panginoon, ang siyang nagbigay sa amin ng pag-asa, Panginoon. Bagaman ang pagkaunaw mo sa krus, Panginoon, ay isang manifestasyon na ikaw ay nakasama namin dito sa mundo ng bawat Panginoon. Masigit namin mararanasan, Lord God, ang kahirapan, ang krisis, Panginoon. Subalit, Lord, mas maninindigan kami sa pangako mo na ikaw yung tubig na siyang pakawin sa iyong bawat isa sa amin. Mas maninindigan kami sa pangako mo, Panginoon, dahil walang ni isang sa iyong salita na baliwala. Ang iyong mga salita ay laging may katuparan, Lord God. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat dahil ang araw na ito ang nagpaalala sa amin kung gaano ka nahirapan sa krus. Subalit ang paghihirap na ito ay nagbibigay naman sa amin ng kaligtasan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil hindi mo hinayaan ang bawat isa na manlukay-bay sa kabila ng hirap at krisis na nararanasan sa pangkasalukuyan. Kaya sa hapon na ito, Lord God, ang aming pagninilay-nilay, ang pagbubulay-bulay ng mga salita ay hindi mawawala ang kaparabahan kung hindi ito po ay isang hamon at ito po ay magsisilbing inspirasyon sa amin. Sa kabila ng aming mga dinadanas na hirap, pagpapatuloy kami magiging matatag. Pagpapatuloy po kami na lumalaban sa buhay dahil alam namin na ikaw ang lagay namin kasama. Ikaw ang tubig na patuloy na magpapatid ng buhay ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng anak ni Jesus. Amen.